2 Peter chapter 3, 1 to 18. Diretsuhin na natin. Tapusin na natin. So, verse 1 and 2. This second epistle, beloved, I now write unto you, in both which I stir up your pure minds by way of remembrance. Parang ano to, 2 Peter 1:13, natatandaan nyo? 2 Peter 1:13, yea, I think it meet or fit, as long as I am in this tabernacle o tent o tong body, na as long as buhay pa ako, tandaan nyo, to stir you up by putting you in remembrance. Verse 2, 2 Peter 3:2, that ye may be mindful of the words which were spoken before by the holy prophets, and of the commandment of us, the apostles of the Lord and Savior. So, this second epistle, no? Second letter niya to di ba? Same with, same with the first, syempre. First Peter. One of the purpose nito is for remembrance. Actually, lahat ng letter, lahat ng book sa Bible, it should serve as remembrance para sa mga believers. Hindi lang basa, tapos na. No? Isa sa nakukuha mo pag nagbasa ka at saka nag-aral ka is so you can remember them. 'Di ba? Basic 'yun eh. Kaya ka nga nag-aaral, kunyari nag-eskwela ka dito, no? Para matandaan mo yung mga pinag-aralan mo. Pero sa totoo lang ako, yung mga pinag-aralan ko dito sa school ko, iba nakalimutan ko na. Diba? Pero pag sa Word of God, grabe. Mas mabuti sa atin kung maaalala natin yung mga pinag-aaralan natin. Hindi lang binabasa, no? Pinag-aaralan. Magkaiba kasi yun eh, 'di ba? Maraming tao nagbabasa, no? Sa ano lang, routine sa buhay. Nagbasa na ako, no? Ano natutunan mo? Ano na kuha mong aral? Napag-aralan, pinag-aralan mo ba? Wala ka makikita sa Bible na sinasabing, read your Bible. Palagi na lang, study. Study. Mindful. Ibig sabihin ng Greek word nun, to remember. Same thing, parang inulit lang. Verse 1, I stir up your pure minds by way of remembrance. Yung remembrance, at saka sa verse 2, yung mindful, pareho lang. Pareho yung Greek word niya, to remember. The Word of God through the Old Testament. So basically, the Old Testament and the New Testament too. Hindi lang letter nga ni Paul, ni Peter. Pero ito yung magandang passage na ina-affirm ni Peter na yung Old Testament at saka mga letters ng apostles is scripture. No? Peter recognizes the prophets, the apostles, their writings as scripture. Dito pa lang gumagawa na sila ng canon. May canon na yun. Canon meaning legit. Ha? Legit. Kung ano yung malalagay sa Bible. No? The Bible that we have now. Diba? Verse 3, knowing this first, that there shall come in the last days scoffers or mockers, walking after their own lust.
Yung knowing dito, ginosko, familiar to. Diba? Ibig sabihin, to be aware. We have to be aware of this first. That in the last days, itong in the last days, kailan itong last days? Mula nung umakyat na si Lord sa heaven, nagsimula na tong time na to. Nung umakyat si Lord, we're living in the last days. Yun na yung trigger. So, can you imagine, nung panahon pa nila, sabihin nating 2,000 years ago, pagkaakyat ni Lord, naghihintay na sila. Ilang generation ang nakaraan. Kada generation naghihintay. Next generation, naghihintay. Ang pasok ng generation every 100 years. Diba? Basically. Ang daming generation. Ilan na? 20? 20 mahigit na generation na. Kaya ngayon, in a way, natural, may mag-scoff o magmamak. Sasabihin nila, no? Verse 4, where is the promise of His coming? Oh, kala ko ba darating? Sinabi kasi ni Lord, darating siya, di ba? Kunyari sa Acts, sinabi, nung umakyat siya, sinabi ng mga angel. In the same manner na umakyat siya, pagbalik niya, same manner din, pababa naman. Babalik daw si Lord. Kaya ngayon, in the last days, may mga tao, we have to be aware na, kunyari, for example, nung nagtatrabaho ako sa Redlands, yung katrabaho ko doon, nagba-Bible study ako eh. Tapos sinabi ko, nakikita mo ba yung balita? Mukhang darating na si Lord, believer daw yun. Yung kasama ko doon, katrabaho ko, believer. Sabi ko, naniniwala ka ba babalik si Lord? Hindi ako naniniwala dyan. Nung matanda na siya eh. Hippie days pa. Ewan ko kung nakalimutan. Di ako sure kung anong year yung mga hippie times eh. 80s siguro. 80s. Oo. Sabi niya, nung panahon ko pa lang, pinag-uusapan na yan. Everybody saying, darating na, darating. Guess what? Wala pa rin hanggang ngayon. Believer yun, ha? Diba? That's wild. Hindi magandang attitude yun. No? Kung believer ka, magiging ano ka? You're gonna scoff? You're gonna mock? Yung ang ganda nung yung Greek word nitong scoffer, impactes. Parang impacto. Impactes. Ibig sabihin, no? A false teacher. A mocker. Yun yung meaning ng yung Greek word niya. Ewan ko kung connected yung word na Tagalog na impacto dito. Pero sa Philippines, in a way, ang impacto parang demonyo eh. O aswang eh, no? Impactito. Impactita. Diba? Aswang. Parang ganun na ka. Supernatural na kababalaghang impacto to. Parang demonyo nga. Pero grabe false teacher. Mocker. Same. Scoffer. Ano ibig sabihin nun? Yung hindi naniniwala. Minamak. They would make fun of your belief. They would make fun of what is written in the word. No? So in the last days, may ganun. No? Walking after, or according to their own lust. According to their own lust. Ibig sabihin, yung desires nila. Bakit sila magmamak? It's based on their greed, on their desires, yung lust. Yung mga message na ipipreach ng mga false teacher na to, yung mga impactes, is suited para sa profit nila. Kasi pinag-aralan natin yung basically yung mga false teacher, sila, di ba? Motivated by their greed, no? Gusto nila pera. Tandaan nyo, pinag-aralan natin si Balaam, tsaka si Balak, yung master niya. Babayaran siya. Diba?
So, they're walking after or according to their own lust, they would scoff. So, paano yun? Magpipreach sila ng message, for example, parang ganito. Yung second coming ni Lord, hindi naman yan totoo. So, as long as nandito tayo sa earth, di ba? We have to make the most out of this. So, di ba? You have to be good. You have to be a giver. No? So, you have to give your money to the church so we can help each other habang nandito tayo. Kasi hindi naman siya darating eh. Wala yun. Dumating na siya eh. Dumating na siya. Yun, yung isa lang first. Dumating siya, di ba? Nagpapa ako. Pero for him to come again, that's false gospel. So habang nandito tayo sa earth, let's love one another, let's minister to one another, serve one another. And we can do that by giving the money to our treasurer. Pero bubulsa nila yun. False teacher. Yan ang example. No? Verse 4 uli. And saying, where's the promise of his coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation. So ipo-point pa nila na na ipo-point pa nila na mula pa noon. I mentioned yung creation, no? Ganun. Everybody's waiting. Everybody's waiting for a Messiah, no? Dumating na nga si Lord, di ba? Believer tong mga to eh. Yung time na sinasabi ng mga tao na sa 2020 oo, yung may mga kunyari si Harold Camping, no? Pinapalo ni Nick yun dati, sinasabi niya. Meron pang iba, may Pilipino rin eh. Diba? Mga pinaprophesy daw nila, no? Na darating daw. Tapos nawala. Wala, no? Tapos they mock, no? Oh, wala yan. Wala nang darating. Wala, hindi dumating. In a way, mockery yun. Scoffing yun. Diba? Kaya sila may idea rin siguro na ganito. Kasi parang nag-hint si Lord na may delay eh. Na madedelay yung pagbalik niya. And it's gonna be a long time. Kunyari, parable of the talents, sinabi doon, Matthew 25:19. No? After a long time, the Lord of those servants cometh and reckoned with them. So, after a long time, babalik. It's gonna be a long time. Diba? Sa Matthew 25:4, same book, same chapter, parable of the 10 virgins, no? Nakalagay doon na sa verse Matthew 25:5, sabi, while the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. Nakatulog tong mga mga the 10 virgins. Ibig sabihin, may delay. Sa verse 4, but the wise took oil in their vessels with the lamp. Tapos may mga foolish virgin. Yun yata yung natulog eh. Tanda mo yung na yun. Parable na yun. So sa sobrang tagal ng ng pagbalik, wala na yan. Sa totoo lang, nung naging believer kami nung panahon, no? Nakakakita na kami ng signs na darating na si Lord. Ayun na, no? Palagi na lang, kada taon, no? Naku, darating na si Lord. Tingnan mo, naggigera na, oh. Kasi sinabi ni Lord, bago siya dumating, makakakita ka ng sign eh, no? Earthquake, wars, rumors of wars, no? Rise of, immorality, yung apostasy,
Yung many will depart from the faith, may mga false teachers, no? Ang daming signs. Tapos pestilence, yung mga ganon, no? Mga famine. Yun ba yung ano, yung pinakita niyo sa akin natin video no? Sa Jerusalem, yung ilog. O, yung pa, yung drying up of River Euphrates, no? Sabi kasi, pag natuyo daw to, that's a sign, babalik na sila. Di ba? Wala, no? Kung ano ka, ewan ko, kung may mga believer talaga mismo na pati yun. See, wala pa rin. Wala na. Wala. Yun na yung ano yung sign eh. Tingnan mo, tuyo na oh. Diba? Wala pa rin. Verse 5. For this, they willingly are ignorant of that by the word of God the heavens were of old, and the earth standing out of the water and in the water. Verse 6. Whereby the world that then was, being overflowed with water, perished. Nakita mo sa verse 5, they willingly are ignorant. Yung willingly, thelo, yun yung Greek word. Ibig sabihin, they choose. They chose to be that. They prefer. They desire. Grabe, sobrang may strong dito. To love. They love to be ignorant that they've chosen that. You know, yung Greek word niya, grabe. To take delight in, have pleasure. Sino tong day? Sound familiar? Etong day na to, etong mga scoffers, false teachers, the impactes, they willingly are ignorant. Parang Romans 1 to eh. Tandaan niyo yung Romans 1, no? They chosen to, di ba? Deny the existence of the Creator, no? Therefore, God gave them up. No? Parang ganun, di ba? Willing sila na maging ignorant sila. Choice nila. Yung ignorant, lantano. Ibig sabihin, to be hidden. Willing sila na to hide themselves from reality, from truth. Ignorance. To be hidden. Nagtago na lang sila. Truth is everywhere, no? Mula nung dumating si Lord, He made disciples. The disciples made disciples para ikalat yung truth, di ba? Because this world is filled with lies. Pero itong may mga tao na they've chosen, they prefer, and they desire, and they take delight in, they have pleasure, and they love to hide. Hide from reality, truth. Sadly, may mga ganong believer. Kunyari, ang ganda ng buhay mo dito sa mundo. You don't want to get caught up in the truth. You just choose. They just choose to ignore, no? Maging busy na lang tayo kasi grabe, overwhelming, nakakatakot naman yan. Darating na, may mangyayaring masama. Alam mo yun? Totoo yun, may ganun eh. Kahit i-deny nila yung ganun, makikita natin. They'd rather be caught up in the now than what is coming. That's crazy. Willing, ignorant. That by the word of God, the heavens were of old, and the earth standing out of the water and in the water. This is a reference dun sa flood, no?
Bakit binring up dito yung flood? Noah. Alam mo yung story ni Noah, di ba? Gumawa siya ng ark, tapos sinakay yung mga hayop doon, di ba? Siningit dito to kasi this is implying na si Noah din na mock. Kasi sinabi sa kanya ni God, uulan, babaha, gagawa ako ng ark. No? Yung mga nasa paligid ni Noah, anong ginagawa mo? Nasisira ka na ba ng ulo? No? Anong ginagawa? Babaha? Ano yung baha? Hindi nila alam yun eh. Bihirang umulan nun eh. O kung wala yata ulan dun eh. So he got mocked. He got people scoffing at him. Nasisiraan ka na ng ulo. Pag-deliver ka dito, tapos serious ka. Yun na rin tingin sa'yo. You're gonna get mocked. Sasabihin din, nasisiraan ka na ng ulo. Seryoso mo to. Sa totoo lang, that's good. Pag sinasabi sa tao, nasisiraan ka. Ibig sabihin, you're in the right path. Seryoso ka eh. You believe the truth. This is reality. Diba? Si Moses, no? Dead ma lang. Trabaho lang. Noah. Si Noah, no? Trabaho lang. Sabi ng Diyos ko, gumawa daw ako eh. Diba? Ngayon, sino ngayon yung nagmukhang tanga, bumaha? Nalunod sila. Ang daming nalunod. Ayan, no? Verse 6. Whereby the world that then was being overflowed with water perished. Ewan ko kung nakapanood na kayo ng movie. May napanood ako eh. Nandun si Emma Watson. Napanood mo na ba yun? Grabe oh. May lumulutang yung tapos may yung pinakatuktok na lang ng bundok ang ng mga tao. Nag-aagawan sila ng spot sa tuktok. Nalulunod na maangat yung tubig. Grabe, brutal. Verse 7. But the heavens and the earth, which are now, by the same word, are kept in store, reserved unto fire against the day of judgment and perdition or destruction of ungodly men. The heavens and the earth. So. See, God's word is what's keeping all things in its place. By the same word are kept in store. Kasi diba, the creation was made, paano? By His word. Diba? So basically, everything in this world is in place, in its course. It's kept there by God's word. Pero yung sinasabi dito, the heavens and the earth, which are now, by the same word, are kept in store, reserved unto fire against the day of judgment and destruction of ungodly men. Bakit nasali yung heavens? Grabe, alam mo bakit? Ganun na lang ka, yung corruption ng evil nitong mundo umalingasaw hanggang heaven. Heaven, I'm talking about not the heaven, yung lugar yung place ni God. Heavens as in the universe. The physical universe. Ano yung sinabi mo? Yeah, sure. Yung langit, taas. Diba? Kalangitan, kalawakan. Kasi at the end of the day, yung kalawakan, physical pa rin yan eh. You can be there. Pwede ka mag-spaceship, nandiyan ka. Kasi it's a physical place. Kaya sinabi dito, the heavens and the earth. This is the earth. Tapos, yung everything, yung place na surrounding the earth, that's the heavens. Physical realm pa rin yun eh. Sabi dito,
reserved unto fire against the day of judgment. That's crazy. Basically, everything here in the physical is, alam mo yun, corrupted. Reserved. Parang 2 Peter 2:9. Sabi, the Lord knows how to deliver the godly out of temptations. Ito, and to reserve the unjust or the unrighteous unto the day of judgment to be punished. The same way you are being kept to be saved, also yung mga non-believers, they're being kept for the judgment, for condemnation, for destruction. Parang, coin, no? There's two sides sa coin, di ba? On one hand, yung mga believer, they're kept. Kasi naniwala ka na eh. You are kept. Para saved ka. Pero yung mga non-believer, they're also kept. Para sa impyerno. You believe the sadness on that? Kasi they are willing. They are willing. They've chosen to just hide and stay away from truth, from Him. Parang John 3, di ba? For fear, no? Of their deeds being exposed, no? They stay away from the light. No? Parang ganun. Parang ipis. Yung ipis, pag binuksan mo yung ilaw, tago agad eh. Diba? Wala ka makikitang ipis. Oh, wow, light. I love light. I can see everything. No, pag sa Pilipinas ka, dahil ipis, no? Pag binuksan mo yung ilaw sa Pilipinas, tago na lahat. Diba? That's their nature. Pero sa John 3, ganun din daw yung mga mga ayaw kay Lord. Mga rejectors. Pag sinabi mo na yung gospel sa kanila o nag-share ka lang, you mention the Bible, hey, shut up, man. We're trying to have fun here. Shut up. Killing the vibe. Ayaw nila yun. Diba? Verse 8, but beloved, be not ignorant of this one thing. Do not be ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. Nag-quote siya from Psalm 90 verse 4. It's the same thing. So, naintindihan nyo to? Kay God, one day is 1,000 years. Yung 1,000 years kay God, isang araw lang sa Kanya. So, can you imagine, dumating si Lord, no? Ito, tong time na to, 1 AD, no? 1 AD. Tapos, 2,000 years has passed. 2,000, no? Ito na tayo, after 2,000 years. Sabi dito, to the Lord, 1,000 years is one day. So basically, sa timeline ni God, 2 araw pa lang ang nagaganap. Sa atin, naka 2,000 taon na tayo. Tayo, may tendency tayong matagalan. Grabe, 2,000 years nang nakakaraan, wala pa rin siya. Sabi niya, kukunin niya tayo. Nagmumukha na tayong tanga dito ah. Pinagtatawanan na tayo, mga baliw daw tayo. Nagpo-focus tayo dito. Imbis na ang saya-saya, dami natin pwedeng magawa. Parang tayong tanga, 2,000 years. Sa kanya, 2 araw pa lang nakakaraan. That's crazy. Bakit 2 araw? Kasi nga siya di ba? God is not in the physical realm. Alam mo ibig sabihin nun, di ba? Physical, mga nahahawakan. God is, sabi ng Bible, God is spirit. May spiritual realm. May mundo sila.
May mundo si God. Yung mundo ni God, hindi siya subject sa time. Tayo na nasa earth, tayo nasa sa physical realm, we are subjected to time. Naintindihan? Si God, He is outside of that. He is outside. Kaya lang sinabi dito sa kanya na meron ding days. Sa totoo lang, wala. We're talking about eternity. Kaya lang sinabing may 2 days. So, to make sense, naintindihan nyo? He is in eternity. There's no time where he lives. That's crazy. It's not even a pause up there. Walang time dun. Walang tumatanda dun. Walang, alam mo yun? Pag namatay tayo, yung spiritual us, yun yung pupunta dun. Walang walang edad. Hindi lang natin alam kung anong itsura natin dun. Yun lang. Ano ba ako doon? 18 years old ba ako doon? That'll be nice. O at least yung kaganda, yung prime ko. Ano ba yung prime ko? Gusto ko sana prime ako pag dumating ako. Hindi ako masakit ang likod. Kulubot na yung balat. Diba? Hindi natin alam yung glorified body kung tawagin. Hindi natin alam. Pero I'm sure it's gonna be. Diba? Anong aasahan mo? Sinabi ni Lord sa diba? He's gonna give us glorified body. So, it's gonna be nice. Alam naman, bigyan niya tayo ng, alam mo yun, marupok ng mga buto. Ewan ko, wala na siguro buto doon, no? We're gonna be spiritual beings. Diba? Ngayon, yun nga, yung realm nila, yung realm ni God, iba dito. Kaya tayo, may tendency ang tao na maboard, mag-mock, mag-isip na, grabe, ang tagal na. Siguro pag 40 na ako ngayon, no? Siguro pag na ako, no? 60 at wala pa rin. Tapos siguro, one of you guys, hindi na kayo sabihin natin, no? Sabihin natin, wala na rin kayo, hindi na kayo seryoso, no? Sasabihin nyo sa grabe si kuya to, oh. Mag-isa na lang, oh. Ang ganun pa rin ang pinagpo-focusan niya. Kayo may mga pamilya na, no? May mga busy na kayo. Parang gusto niyo na sabihin siguro sa ako, ito, tama na yan. Wala naman eh. 20 years na nakaraan. Tayo yun. Tao kasi tayo. We're in under time. Chronos, yung Greek word. Kaya it's sad, no? Pero hindi yun ang sinasabi, mamaya sasabihin na hindi dapat ganun. No? So, yung pagbalik niya is gonna be it's not gonna be based on our timing. Yeah, sinabi niya may mga sign tayong makikita. Pero He is God. So, ibig sabihin nun, it's gonna be His timing. Yung pagbalik niya. Pero, ang buhay dapat natin dito sa earth is lived out as if babalik siya anytime. Mamaya malalaman natin kung bakit. Verse 9. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness. You believe that? Some men? Are you talking about some believers? Some believers count slackness. May mga taong napapaisip siguro sila na the Lord is slacking. Ano ibig sabihin ng slacking? Ang bagal. Slacking.
Ang bagal naman ng pagbalik ni Lord. No? Pero, the Lord is not slack concerning His promise. Tandaan nyo, di ba? Walang time dun eh. Why? Walang slacking dun kung nasan si Lord. Everything is according to plan. Napaka-wild, no? As some men count slackness. But is long-suffering to usward or towards us. Not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Itong passage na to, ginagamit to ng mga believer daw na universalist. Naniniwala sila na lahat masisave. Ito yung ginagamit nilang passage. Kasi ayan sasabihin not willing, si God daw, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Kaso, etong all na to is not talking about the all which is yung in the world. It's not talking about that. Kanino naka-address to? Tong letter na to. So, umpisa pa lang pag binasa mo. Ayan. This second epistle, beloved. This is to the beloved. I now write unto you. Sino yun? The believers. This is not written to a Mormon. This is not written to Jehovah's Witness or whatever witness. This is written to Christians only. Kaya tinignan mo yun na. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness. Ayun na. But is long-suffering. Kanino? To us. Not willing that any. Connected lahat yan. Usward. Any. All. This is talking about all believers. That all should come to repentance. Yung us word, bibig sabihin nun, us, we, our, tayo. No? Naintindihan nyo? Yung all na yan is us. Kasi may mga hindi pa nasisave na believer eh. Nagkalat pa yan, hindi pa nila naririnig, hindi pa nila time masave eh. Kunyari, ikaw, kailan ka lang na-save, di ba? Di rin nating alam, mamaya may magjo-join dito na hindi pa nasisave. Sila yung tinutukoy dito. Believe it or not. That they should come to repentance. Ano yung repentance, di ba? Na-accept nila yung truth, no? Na magbago yung isip nila from lies, no? I-accept yung truth of the gospel. I-accept yung truth. Sino yung truth? Si Lord. 'Di ba? It's talking about believers only. Ito. Of course, He's not willing that any should perish. He's not willing that the believers would perish. Yun yung ibig sabihin nito. Verse 10, but the day of the Lord will come. The day of the Lord, ano yung the day of the Lord? Yung pagdating niya, yung second coming niya. The day of the Lord will come as a thief in the night. What is a thief? Magnanakaw. Naintindihan niyo sinasabi? The day of the Lord will come as a thief. Basahin mo nga yung Tagalog. Basahin mo yung Tagalog. Faith. Verse 10.
Ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, biglang mawawala ang kalangitan na may nakakapangilabot na ugong. Masusunog ang lupa at mawawala ang lahat ng nasa lupa. Parang magnanakaw daw yung pagdating niya. 'Di ba? Pero pag binasa mo yung Matthew 24, malalaman mo doon na parang magnanakaw lang yung dating niya doon sa mga hindi nagfo-focus. Kunyari, busy kayo sa pamilya nyo, busy kayo sa trabaho, busy kayo sa kung ano-anong mga nagpapaligaya kasi ninyo dito sa mundo. Pag dumating si Lord, parang magnanakaw sa inyo. Kasi hindi kayo naghihintay eh. Basahin natin Matthew 24. 42, 24, 42 to 44. Basahin mo, Jay. Watch therefore, for ye know not what hour your Lord doth come. But know this, that if the good man of the house had known in that watch the thief would come, he would have watched and would not have suffered his house to be broken up. Therefore be ye also ready, for in such an hour as ye think not, the Son of Man cometh. Oh, basahin mo yung Tagalog na. 40, ano yan? 42 to 44. Kaya maging handa kayong lagi, dahil hindi nyo alam ang araw o oras ng pagdating ng inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito, kung alam ng isang tao kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, magbabantay siya at hindi niya hahayaang pasukin ng magnanakaw ang kanyang bahay. Kaya maging handa rin kayo, dahil ako na anak ng tao ay darating sa oras na hindi nyo inaasahan. So, basically, ang sinasabi is, kailangan maging ready ka. Ready ka as in, parang may magchuchuchu sa'yo, sasabihin, Faye, ngayong gabi, may magnanakaw dito sa bahay mo. Huwag ka matulog. Kayong mga nandito, huwag kayo matutulog. Ikaw dito ka. Ikaw dito ka sa bintana. Ikaw dito ka. Babantayan natin. Ganon ang sinasabi dito. Kasi darating siya. So, kung i-apply siya sa Christian life natin, we're gonna be the same. Ready. How do you get ready? Mamaya malalaman natin. Kailangan aware tayo na darating siya. Basahin mo yung 24:46. Tagalog, 24:46. Mapalad ang aliping iyon kapag nadatnan siya ng amo niya na gumagawa ng kanyang tungkulin. Mapalad, basahin mo ulit, mabagal lahat. Mapalad ang aliping iyon kapag nadatnan siya ng amo niya na gumagawa ng kanyang tungkulin. Sa English, blessed ka. Kapag dumating siya, nadatnang ka. Ginagawa mo yung tungkulin mo. Ano tungkulin mo as a believer? Ang dami, di ba? Aral. Mag-share. Di ba? Kumanta kayo. Mahalin nyo yung isa't isa. Nagdadasal kayo. Pinasasalamatan nyo siya. Giving thanks to Him. Giving glory to Him. You thinking about Him. Mga tungkulin natin yun eh. Faith. Everything faith-based. Tungkulin natin. Kasi yun yung pleasing sa Kanya, di ba? Walking by faith. So sabi dito, mapalad ba? Ang gara nung mapalad, parang magkaiba ba yung mapalad tsaka maswerte? Baka ang mapalad, blessed, no? Ang ano English ng maswerte? Lucky. Okay. So yun pala ang Tagalog ng blessed, mapalad. Kala ko pareho lang yun eh. So mapalad ka pag dinatnang ka ni Lord. 'Di ba? Grabe, same ano yan, no? Same chapter, Matthew 24.
Diba? Tapos, pag binasa mo sa 48 to 51, ito naman yung hindi mapalad. Ito yung tamad. Lazy serve. Basahin mo Tagalog. 48 to 51, Tagalog. Ngunit kawawa ang masamang alipin na nag-aakalang matatagalan pa ang pagbabalik ng kanyang amo. Kaya habang wala ang kanyang amo, ay pagmamalupitan niya ang ibang mga utusan, makikisalo at makikipag-inuman sa mga lasenggo. Darating ang kanyang amo sa araw o oras na hindi niya inaasahan at parurusahan siya ng matindi. Isasama siya sa mga mapagkunwari at doon ay iiyak siya at mangangalit ang kanyang ngipin. Nakita mo? This is the lazy servant. Ito yung mga servant. Tandaan nyo, alipin ka pa rin ni God. You still belong to Him. You supposedly worker ka pa rin niya. Saved ka na eh. Diba? This is not talking about pagdadatnan to, tamad, walang pakialam. Hindi na siya saved. Kasi nadatnan siya na walang ginagawa eh. Hindi ibig sabihin nun na hindi ka na saved kasi tamad ka. Intindihan nyo? Yun ang tinuturo ng modern Christianity ngayon. Ituturo nila sa'yo to. See, you can lose your salvation. You can lose your security in God. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Diba? Binawi sa'yo yung ano. Sabi, if you believe in me, you will be saved. Pero kung na-caught up ka dito sa mundo, na busy ka, ibig sabihin, babawiin yung gift, salvation. Sa Romans 11, sabi, hindi binabawi ang gift. Hindi. Mapaparusahan ka. Malinaw yung binasa natin. Mapaparusahan ka. Okay ka lang ba na ganun? Grabing ano yun. Grabing bet yun. You know what? Pupunta na rin lang ako sa langit eh. Mag-enjoy na muna ako dito sa earth. Kahit paluin niya ako, kahit parusahan niya ako, punta naman ako sa langit. Good luck. How are you gonna, di ba? Ang tapang mo. Grabe. Di ba? Ang tapang mo para sabihin yun. Verse 10, second half. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat o intense heat. Masusunog, you know? The earth also and the works that are therein. Pati yung mga, kung ano mga establishment, mga building, the works. Mga works ng tao dito sa mundo. Mga tulay, the freeway, the civilization, the modern civilization, mga technology, Bunker. the works, ha? Bunker. Oo, yung mga bunker. Alam mo yung bunker, taguan yun ng ng mayayaman. Para in case na magkaroon ng nuclear bomb, tamaan ng Amerika, may mga bunker sila. Nasa ilalim ng lupa yun. Matibay. Pati yung matutunaw, masusunog yun. Wala kang kawala. Sigurado yun. Grabe, ewan ko. It's only gonna last you for a while, pero madadali ka rin. Diba? Paglabas mo, may ang tawag doon? Ano yun sa No Man's Sky? Yung hazard? Radiation. Oo, may radiation. Kasi aftermath ng nuclear explosion kung sakali, no? Hindi ka safe. Diba? Pero itong passage na to connected sa Revelation to. Verse 11 and 12. Seeing that all these things shall be dissolved, what manner of persons ought you to be in all holy conversation or conduct?
and godliness? Rhetorical question to. No? Kumbaga, para sa Tagalog ngayong alam mo na na mangyayari to, ano sa tingin mo kung paano ka dapat mamuhay? Yun ang sinasabi dito. Ngayong nakita mo at nabasa mo na lahat to masusunog, darating yung time na yun. Paano ka ngayon? Diba? Paano mo i-live out yung Christian walk mo? Rhetorical question yun. Alam mo na gagawin. Binasa natin yung diba? Yung tandaan nyo yung sanctification na tandaan nyo yung chapter 2 ba yun? Verses 5. 2 Peter chapter 2, 5, 6, 7. Yung add to virtue. Ganon, tandaan nyo yun? Yun yung mga basic yun ha. Basic na gagawin yun Diba? Alam na, pag believer ka, na rooted ka and you abide in the word, alam mo na gagawin. Ngayon, kung ikaw yung busy, good luck nako. Paano mo, hindi mo alam to. Hindi mo alam yung, how are you gonna live out? What manner of person are you gonna be? Ngayong alam mo na to. Ay, naku, hindi ko alam. Paano guys? Turuan nyo. Diba? Kasi hindi mo alam 12. Looking for and hastening unto the coming of the Lord, on the coming of the day of God, wherein the heavens being on fire shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat. Pati heavens, nakikita mo, no? Yun nga, sunog. Sa Revelations 20 verse 9, sabi, and they went up on the breadth of the earth, and compassed the camp of the saints, and the beloved city, and fire came down from God out of heaven, and devoured them. Yung sunog na mangyayari, si God ang may pakana. Yung sunog sa Hawaii. Wala pa yun. Grabe. It's gonna rain fire. Parang Genesis 19, tanda mo, Sodom and Gomorrah. Genesis 19:24. Then the Lord rained upon Sodom and upon Gomorrah brimstone and fire from the Lord out of heaven. Siya ang may nun. Sa kamay niya mismo, sa kanya manggagaling. Susunugin niya yung Pero take note. Pag binasa mo yung Bible, wala na yung mga believer dito pag nangyari to. Can you believe that? Praise God, no? Pag believer ka, eto pag believer ka at seryoso ka, wala ka na dito. Pag believer ka, and you love the Lord, and you're serious about Him, ginagawa mo yung tungkulin, pag nangyari tong uulan ng apoy, susunugin tong mundo, wala ka na dito. Nakasama mo siya sa heaven. Manonood ka. May special na upuan siguro kayo doon. First class. Pero, kapag ikaw yung believer na tamad, makikipag-inuman na lang, nabasa natin kanina. Yung sinabi pa, no? He's gonna delay His coming. He's gonna be delayed. So tara, let's have fun, guys. Huwag mong isipin na kasama ka kapag bago pa ulan na ng apoy ito, kasama ka. Hindi. Sasabihin ko sa'yo, iwang ka. Iwang ka. Ang daming supported scripture passages niyan. Maiiwang ka. Yun naman ang, di ba? That is fair. That is just in God's part. Di ba?
Hindi mo pala ako hindi ka pala seryoso eh. Sige, parusahan mo na kita. Yun, binasa natin kanina. Mapaparusahan ka kasi wala kang pakialam eh. Kung kaya mo yung parusa, okay ka lang dun, no? Good. Good luck na lang sa'yo. Kaya mo pala eh. 'Di ba? Lakas ng loob mo eh. Lakasan mo na lang yung loob mo all the way na. 'Di ba? You're gonna be fine. Pero gusto mo ba yun? If you're in your right mind, sasaluhin mo yung galit ng Diyos mo. Sira na ulo mo kung ganun. Parang yung sineran mo ng gospel, no? Kung saan niya ako ilagay, okay lang. Na? Kung anong gawin niya sa akin, okay lang. Grabe, ang tapang mo para sabihin yan. Ang tapang mo. No? You're talking about God. Can you imagine? Sabihin natin yung, joke lang to ha. Si Mike Tyson. Kilala mo si Mike Tyson, yung boksingero. Pinakamalakas sumuntok yun sa history ng boxing. Heavyweight. Masasabi mo ba na, kung di ako nagustuhan ni Mike Tyson, okay lang, sapakin niya ako sa mukha. Okay lang. Kung hindi, nagustuhan niya ako, hindi niya ako sasapakin. So, kahit it's his choice. Naintindihan nyo? You're talking about God. Sasabihin mo, okay lang. Okay lang kung anong gusto niyang gawin sa akin. Sige. Hindi naman niya tayo iniwan in the dark. He let us know kung anong gagawin niya. Susunugin ko itong mundo. Basahin mo yung Revelation, makikita mo doon kung ano mangyayari kapag kinuha niya na yung mga anak niya. Diba? Bigyan natin ng sample. Yung mga mukha daw ng mga tao. Ano mangyayari? Tagyawatin. Masahol pa sa tagyawat. Oo. Para silang magkakaroon ng leprosy o ketong kasi yung mga tao caught up sila sa kagandahan, 'di ba? They care about beauty of the outside. Pero sa Revelation, yung time ng Great Tribulation, yung mga balat ng tao matutuklap as in it's gonna eat itself. Everybody's gonna be ugly that day. Gusto nyo maganda, diyan kayo nakapokus ha. Yan. Tapos papadalan pa daw ng mga lumilipad na demonic na may mga demonyo na may mga scorpion tail na titirahin ka nung lason pero hindi ka mamamatay. Ito pa. Wala daw mamamatay during that time. Pag kahit gustuhin mong mamatay kasi ayaw mo na makita yung mga nagkakagulo na eh. Ayaw mo ma-experience yung tatalong ka na lang sa papakamatay na lang ako, yung mga tao, papakamatay. Sabi sa Revelation, hindi ka mamamatay. So, can you imagine, pagka pasabog mo ng ulo mo, buhay ka, and you're gonna see people like that, wasak-wasak yung katawan, pero buhay. Ano pa? There's gonna be, o kaya ni Frankenstein, no? Toxic Avenger. Toxic Avenger. Grabe. Isipin nyo, kung hindi totoo yan, hey, you guys are good. We're good. We're fine. Pero kung totoo to, basahin mo yung Revelation. In your spare time, basahin mo yung Tagalog. Pero sabi ng Revelation, blessed are those who read the book of Revelation. Blessed ka daw. Anong Tagalog nun? Mapalad. Mapalad ka daw kung pagbabasahin mo. Gusto mo pala rin, basahin mo daw yung book of Revelation. Nasa huli, yung pinaka sa huli. Nandyan, ayan, yung book na yan, dyan sasabihin kung ano mangyayari pagkatapos ng pag dumating na si Lord. Talagang babangungutin ka dyan. Pero, pinagpala ka dyan pag binasa mo. Diba? Anyway,
Pag diniscuss pa natin yung mga mangyayari dyan, aabutin tayo ng kinaumagahan. So, let's move on. No? Nasaan tayo? Verse 12. Sa Genesis 7, nagkaroon ng patikim yan di ba? Bumaha buong mundo. Bumaha ng buong mundo. Nagtira lang ng 8. Si Noah, yung asawa ni Noah, yung 3 anak ni Noah, yung 3 anak niya may asawa, may mga babae sila o asawa. Kaya pag tinawag ng babae, kalma chicks. Hindi, may mga asawa sila. Na? Anong ibig sabihin nun? Bakit ibig sabihin choice ni God, may maliligtas. Ito may angulo naman na may theology naman about, kasi sabi ko sa inyo, 'di ba, kapag nangyari yung masusunog yung earth, wala na yung Christians dito, 'di ba? Pero merong theology na may teaching naman na nandito daw tayo. Iwan tayo o nandito tayo. Yun yung tinatawag na mid-tribulation or post. Yung pre-tribulation, tribulation meaning yung kaguluhan na. No? Kapag pre-tribulation ka, yung belief mo, ano ka? Ikaw yung naniniwala ka na kukunin ka na ni God bago pa mag-tribulation. Pre. Yung mga mid-tribulation, ako mid-tribulation ang belief ko. I'm a mid-tribber. Ibig sabihin, naniniwala ako na makaka-experience ng konti. Meron namang mga Christian na post-trib. Naniniwala sila na lahat may experience mo. Bakit? Anong notion? Bakit pumasok yung ganong belief? Kasi sa story of Noah, baha sa buong mundo, pero sila nasa barko. Naintindihan niyo yung point? Baha, everybody's drowning. All living thing drowning. Ewan ko kung nasa yung mga ibon. Pero sila, nandun sila. Nasa barko sila. Safe. So yung mga post-trib, naniniwala sila na they don't know how they're gonna be safe here, but they're gonna be safe. Parang si Shadrach, Meshach, Abednego. Pinasok sila sa oven, no, apoy, furnace. Pero wala nangyari sa kanila. Kahit yung damit nila hindi nasunog. So hindi natin alam kung ganun. Hindi tayo magkakaroon ng away dito kung wala akong pake kung ano ka, post-trib o pre-trib o mid-trib. 'Di ba? So may mga ganun. Diba? First na ginawa ni Lord, tubig ang ginamit niya. Yung second, ang gagamitin niya, apoy. Anong significance nun, no? It's about cleansing. Nakakalinis ba ang tubig? Yeah. In some way, di ba? Nakakalinis. Kaso, we're not saying it failed, no? Kasi may mga natira pa rin eh. Sa totoo lang, may giants pa rin eh. Di ba, tandaan nyo, Genesis 6, nagkaroon ng giants kasi yung mga angel nakipag-sex sa mga tao. Kaya ngayon, nilunod. Tinira lang ni God yung mga according to God, righteous, pure. Pero sinabi sa Bible, after nung baha, may mga, siguro, nag-swimming yung mga higante. May mga lahing demonyo. Ang gagaling mag-swimming. No? May natira pa eh. Diba? Pero ang sinasabi lang doon is a symbol, is a picture of cleansing. Ngayon, yung apoy, nakaka-cleanse ba yun? Of course. Yun ang gagamitin ni Lord na para i-purify talaga itong mundo. Second time. Diba? So, ngayon, alam na natin to, no, na mangyayari yan. We have to keep in mind always the Word of God, the things of God.
tsaka kung ano yung mga dapat nating gawin dito. Yung kaninang Tagalog, mga tungkulin natin. Diba? Verse 13. Nevertheless, we, according to His promise, look for new heavens and a new earth, wherein dwelleth righteousness. Diba? Sa Revelations 21 eh. So ito yung picture. Pagkatapos masunog to, the old world, the old earth, the old heaven, there's gonna be a new heaven. Sa Revelations 21 verse 1, and I saw, si John to, no? And I, John, saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. So yung new heaven o yung new earth, wala na raw sea. Basahin mo yung Tagalog, 21:1. Revelation 21:1. Pagkatapos nito, nakita ko ang bagong langit at ang bagong lupa. Naglaho na ang dating langit at lupa, pati na rin ang dagat. Pati na rin ang dagat. Ang gara. Pero dito sa King James, no? And there was no more sea. Baka ibig sabihin, no way, no? No way na ganyan yung gara ng ano. Ang pagkakaintindi ko dito, wala nang ano, sea. Kasi ang tubig, it divides. Yun nga lang na-imagine ko eh. Kasi sa mga anime, pag tinamaan yung dagat, natutuyo. Eh, apoy yung kama yung gagamitin. Exactly. Nag-evaporate na siguro yung ano, mga tubig. Pero hindi eh. We're talking about a new earth. No? Ganun ba yun? That's considered new earth kasi naka-cleanse na ng apoy, nasunog na. Na-purify na ng apoy. Diba? Ganun ba yun? Pero, again, ang point dito is there's gonna be a new heaven and new earth. Sa Revelation, same thing, verse 5. And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. So, pagkatapos nung sunog-sunog na yan, everything's gonna be new. He's gonna make all things new. Parang in a way, no? Second creation ba to? Ewan ko everything's gonna be brand new. No? So this is what we're waiting for. No? If you're a believer, we're looking forward to this. Diba? Kasi itong dito sa mundo, temporary lang yung mga lahat eh. Kaya kung nandito tayo, wag tayong ma-caught up dito. Huwag ka magpa-stress sa mga bagay dito sa mundo. Huwag mong hayaang masira o maapektuhan yung Christian walk mo ng something na temporary. It's not worth it. Mahihirapan ka. Malulungkot ka pag nawalan ka ng mahal sa buhay. Tao lang tayo eh. Pero huwag mong hayaan na, alam mo yun, may mga tao nagpapakamatay. Hindi ko na kaya. Papamatay na ako. Diba? No, we have to persevere. Diba? We have to continue. Everything is temporary. Kung ano yung may experience natin, it's meant to be. It's meant to be. But we have to move on. Diba? Kung nag-break kayo ni move on. Diba? Diba? You know about that. So, ang point, diba, huwag ka pa apekto. Continue mo yung mo. Walk. Tuturuan kayo eh. Diba? The sorrow, the worries, anxieties, problems, temporary lang yan. Diba? There's gonna be a new heaven and new earth with new things waiting, no? Pero sa totoo lang, we can't help na yung mga negative things dito sa mundo. It makes us look forward to the next life. Gusto na nating i-fast forward. May mga believer ako naririnig. No? Gusto ko na mamatay para matapos na lahat. Oh Lord, gusto ko na dumating ka. Para na. Grabe. Matapos na lahat. No? Wala nang
sakit ng ng damdamin, no? Dami kasi mga sawi eh. Ah, 'di ba? Kaya mas mabuti pa dumating ka na Lord para afterlife na, 'di ba? Verse 14. Wherefore, beloved, seeing that you look for such things, the new things, no? Given na yun. Pag beloved ka, pag believer ka, you're looking forward to the new heaven and the new earth. No? Wherefore, beloved, seeing that you look for such things, be diligent that ye may be found of him in peace, without spot and blameless. Diba? Parang yung binasa natin to kanina sa Matthew. Gawin mo yung mga tungkulin mo. No? Be diligent. Sa 1 Corinthians 15:58, sabi, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, solid. Ayan o, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Basahin mo yung Tagalog dyan. 1 Corinthians 15:58. Kaya nga, mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo at huwag manghina sa inyong pananampalataya. Magpakasipag kayo sa gawaing ibinigay sa inyo ng Panginoon dahil alam ninyo na hindi masasayang ang mga paghihirap ninyo para sa Kanya. Hindi masasayang. It's not in vain. Yung mga pinaggagawa natin, ito, mga pakanta-kanta pa kayo dyan, it's not in vain. The Lord sees us. He's gonna reward us. Diba? Wala yun na, whatever, let's just do this, let's just... It's not in vain. Diba? It's seen by our God. Diba? 2 Peter 1:5-7. Ito, basically, pinag-aralan na natin to, no? Giving all diligence, add to your faith, virtue, to virtue, knowledge, to knowledge, temperance, and to temperance, patience, to patience, godliness, to godliness, brotherly kindness, to brotherly kindness, charity. Ito yung mga gagawin natin eh. Diba? Kailangan gawin natin to para pag dumating si Lord, diba? Ayos. Diba? Kunyari may party dito sa bahay tapos sasabihin ni Faye, mag-prepare kayo Nasa trabaho ka, kunyari, no? Nasa trabaho pa ako eh. Pag nyo na, i-ready nyo na lahat. Maglinis kayo, prepare nyo na yung mga pagkain. Can you imagine pag dumating si Faye, natutulog tayo, no? Nanonood ng TV, naglalaro na kung ano-anong laro. Nagpapakain na kung ano-anong hayop. Tapos dumating na si Faye, no? Oh, guys! Asa na? May party. Wala. No? Pakaya naman. Ay! Puro ay. Sorry. Ay. 1 John chapter 2:28, no? Basahin mo nga Tagalog. 1 John 2:28. Kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya upang magkaroon tayo ng kapanatagan sa Kanyang pagbabalik at hindi tayo mapahiya pagdating ng araw na iyon. Para hindi ka mapahiya pag dumating siya, kahiya naman. Sa English, hindi ka ashamed sa pagdating niya. No? Yan, dumating sila, tulog. Tulo palaway mo. Ay! Diba? Nakabuka ka pa. No? Nakataas pa yung mga paa nyo. Ay, Lord! Ay! Puro ay.
Hindi. Can you imagine pag ano yung ginamit na word? Ashamed? Nakakahiya. Hindi nakakahiya. Pag Lord! Di ba? Welcome back, Lord! May mukha kang ihaharap. Di ba? Matthew 24:46, nabasa natin kanina. Blessed is the servant whom his Lord, when he comes, shall find so doing. Pag dumating si Lord, ginagawa mo yung pinapagawa niya. Nakita ka niya. Ayos. Verse 15. And account or consider that the long suffering of our Lord is salvation. Even as our beloved brother Paul also, according to the wisdom given unto him, had written unto you. So yung long suffering ni God or patience ni God, He's doing that. So para sa salvation, yun yung sinasabi dito. Para sa salvation ng mga hinihintay pa kasi, di ba? Tapos minention niya si Paul, oh. It's probably Romans chapter 2 verse 4. Sabi ni Paul dito. Or despiseth thou the riches of his goodness and forbearance and long suffering, not knowing that the goodness of God leads you to repentance. 'Di ba? See, yung patience ni God, no? That's his goodness, his long suffering. That should lead the believers, the non-believers to repentance. 'Di ba? Hinihintay sila eh. 'Di ba? May time pa. Oh, God is so good. Binigyan tayo ng time. It should lead you to repentance, belief, no? This applies to believers din. Yung mga believers na hindi seryoso, no? Grabe, wala pa rin yung pagdating niya. You know what? Sawa na ako dito sa mundo. Sa mga pinagagawa ko. Okay, focus na ako. Naintindihan mo? Repentance. Bago yung isip. No? Patience ni God. Patience niya sa mga believers. Di ba? Sa ating mga it's gonna seem like it's like a delay. Made-delay siya, no? Pero at the same time, he's just being patient. Pero sa Romans 11, sinabi dun, it's mentioned the fullness of the Gentiles. The fullness of the Gentiles. Sinasabi dun na yung Israel, reject nila si Lord, no? Until the fullness of the Gentiles. Ano yung fullness of the Gentiles? Yun yung time, kasi yun yung moment na the very last supposed believer, maririnig niya yung gospel, tapos paniniwala siya. Pag naniwala na yung kahuli-hulihang believer, yun na, fullness of the Gentile na. Ayun na, darating na siya. So in a way, mapapabilis natin yung pagdating niya. Paano? We gotta share the gospel. Para yung very last brother or sister natin, marinig na niya at maniwala na siya. Pag nangyari yan, darating na si Lord. 16:17. As also in all his epistles, talking about si Paul, no? Speaking in them of these things, same thing. Si Paul, talking about same things. In which are some things are hard to be understood. Ina-acknowledge ni Peter yung mga writings daw ni Paul. Hard to be understood. Which they that are unlearned, untaught, mga walang alam, and unstable, wrest or twist, as they do also the other scriptures, unto their own destruction. So pag wala kang alam, basically sinasabi dito, di mo maintindihan, nako, mag-ingat ka na huwag ka mag-imbento.
Huwag ka mag-imbento at i-twist mo. Ayan, rest. Parang wrestling. Pag nagre-wrestling, nagkaka-twistan ng katawan, di ba? Twist. Iti-twist mo yung gospel o yung salita ng Diyos kasi hindi mo naintindihan eh. You're unlearned. Diba? Kasi hindi mo maintindihan eh. Kasi yung letter ni Paul, di daw maintindihan. Ang hirap daw maintindihan. No, you gotta study and, diba? Humingi ka ng revelations from the Holy Spirit, teaching from the Holy Spirit. You have to research. Huwag ka mag-imbento na, magmarunong. Ending up twisting the word. As they do also the other scriptures. Hindi lang yung kay Paul, no? Unto their own destruction. Delikado mang twist. Delikado mang twist ng salita ng Diyos. Ayan, nilagay ko dito. It is possible. Teka, 17. Ye therefore, beloved, seeing you know these things before, beware, lest you also, being led away with the error of the wicked, fall from your own steadfastness. Ito yung tanong mo kanina eh. Yung James 5. This is it. Basahin mo nga yun, James 5, last verse. Let him know that he which converteth the sinner from the error of his way shall save a soul from death, and shall hide a multitude of sins. Ito yun eh. Kasi posible sa believer na led away ng mga kalokohan ng mga false teachers with the error of the wicked. Ano result? Falling from one's steadfastness. Beware daw. Steadfastness, styrigmos. Styrigmos. Ibig sabihin na firm condition in mind. Stability. The strength to stand or endure. Sa mind. Maiba yung ano mo, no? Standing. Ha? Standing Oo. foundation. Hindi, kunyari, yung truth. Pinag-uusapan dito. Diba? Kunyari, yung sa James 5 nga. Na deceived. Verse 18. Teka. 2 Peter 2, 20 to 22. Ito yun. Diba? For if after they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord and Savior, Jesus Christ, they are again entangled, the believer, and overcome. The latter end is worse with them than the beginning. For it had been better for them not to have known the way of righteousness, than after they have known it, to turn from the holy commandment delivered unto them. But it has happened unto them according to the true proverb, the dog is turned to his own vomit again, and the sow that was washed to her wallowing in the mire, or the mud. So yung believer, yung dangers na, remember, this chapter 2 is false prophets. Na ano ka, okay ka na eh. Parang yung Galatians nga, no? They began in grace. They're now being perfected in the flesh. What happened? Who bewitched you? Sabi ni Paul, no? Rhetorical question. Naloko ng mga demonyo. Naloko ng false teaching. No? Verse 18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Doxology. No? To whom be glory both now and forever. Amen. Pero ito ngayon yung ano,
How do you counter these false teachers, these mockers, these scoffers? Grow in grace. Grow in grace. How do you do that? Sa Acts 17:28 sabi, for in Him we live. In Him daw. In Him we live and move and have our being. That's how you live in grace. Ibig sabihin, awareness, total reliance in His grace. Naintindihan nyo? That's how we live our life, relying on Him. Keeping our focus on Him, in His grace. Colossians 3:15-17. And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body, and be ye thankful. Let the word of Christ dwell in you richly, in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. And whatsoever you do, in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. So, to live in God's grace, ibig sabihin, to live in constant dependence on Him. Nagre-rely tayo sa Kanya. Relying on His unmerited favor. His undeserved favor or undeserved gift. Dependence on His love. Dependence on His forgiveness. That's how you grow in His grace. Naintindihan niyo? Yung isa pa. And in the knowledge. Yan, isa pa yan. Sa Jeremiah 9:24, tandaan nyo last time. Sabi, let him that glory in this, that he understands and knows me, that I am the Lord, which exercise loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in these things I delight, says the Lord. Naintindihan nyo? Let Him, di ba? Glory. Kasi you understand me and you know me. That's a reason to no? Kaya sinabi, grow in the knowledge. Grow in the knowledge. Si Lord sa Luke 2 verse 40 sabi, and the child, si Lord yun the child, and the child grew and became strong in spirit, filled with wisdom, and the grace of God was upon him. Si tayo din dapat ganito. We gotta grow and become strong in spirit. Naintindihan nyo? Si Lord, bata pa lang. That's our leader, the role model. Bata pa lang, no? Tayo rin, naging bata tayo, spiritually speaking, di ba? So we have to be strong in the spirit, filled with wisdom, growing in the knowledge. Di ba? Kaya yung para pag ganito tayo, yung mga sisira sa natin, mga magdi-distract sa walk natin, di ba? Maka-counter natin. Di ba? Hindi tayo magpapadala dun sa mga sasabihin, wala na yan, hindi na darating yan. Tapos sabihin natin, pa sila, established preacher, no? Huwag tayo maniniwala sa ganun, di ba? Because we're growing in grace and we're growing in the knowledge. No? Walang makaka-distract sa atin by God's grace. Walang makaka-destroy sa steadfastness natin, sa firmness ng belief natin. Di ba? Yun yung sinasabi dito. And we hold on to the truth of God, the knowledge and wisdom that we have received from Him by the Holy Spirit. We have to hold on to these truths up to the end.
Diba? To Him be glory both now and forever. Amen. Amen.